Yeah, praise God, nawala yung ating live. Ano man po ang inyong ginagawa ngayon, mga minamahal kong kapatid sa ating dakilang Yahweh Shaddai. Praise God, hallelujah. Tayo naman po ay magkwentuhan sa ating buhay pananampalataya. Praise God. Patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan, mga minamahal kong kapatid. Praise God. Yan, shout out po sa mga nanonood ngayon, saan man po kayo naroon. Ay ingatan nawa kayo at pagpalain ng ating buhay na Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa po ay kayo po ay nasa maayos at ligtas na buhay ngayong mga panahong ito, na patuloy lang po tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong mawawalan ng pagtatyaga. Kung yung mga dinadalangin natin sa ating Panginoon ay one day, isang araw, ay didinggin ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating buhay na Diyos. Hapon na naman, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat lalong-lalo na po ang ating pamilya, ating asawa, mga anak at mga kamag-anak at iba pang mga tao na malapit sa atin, ay pinipray natin na patuloy silang iligtas. Lalo ngayon na tayo po ay patuloy na nasa pandemic, na nagkalat daw ang mga virus. Sabi ng iba na mga walang pananampalataya, nagkalat ang mga virus. Pero alam niyo po mga kapatid, ang virus na yan ay pag tayo ay anak ng Diyos, hindi tayo matatakot sa virus na yan. Diba? Yung mga walang pananampalataya, tingnan nyo po, pansinin nyo mga kapatid, kung sino yung mga takot na takot sa virus, sila yung tinatamaan ng COVID. Yan naman ako, hindi ako natatakot sa virus kasi alam kong kasama ko ang Diyos. Hindi ako kapatid tinatablan. Ibig sabihin, hindi ako nagkakaroon ng sintomas ng COVID dahil ako ay nakakatiyak na ako ay protektado ng banal na dugo ni Jesus Christ. Kaya I am fully covered by the Holy Spirit of our Yahweh Shaddai. Kaya hindi ako kaya tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, kapag inialay natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isip sa paglilingkod sa Kanya, anuman po ang gawa ng kaaway, anuman po ang panunukso ng kaaway, yan po ay hindi magtatagumpay dahil alam natin na ang Diyos ang ating kakampi, ang Diyos ang ating kasama, ang Diyos ang ating aagapay. Kaya salamat sapagkat patuloy nating nakilala ang ating Panginoon, patuloy natin siyang nakakasama sa bawat oras. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya thank God dahil sa araw-araw naman na pinagdadaanan natin ng mga pagsubok, pinagdadaanan natin ng mga trials, ay tayo po ay nakakasurvive dahil po sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya ito, sa ngayon, patuloy lang po tayo mga kapatid sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa Kanya, anuman ang mangyari. Sabi nga, anuman ang mangyari, walang iwanan. I will praise you, O Lord, hanggang tayo ay nabubuhay, hanggang tayo po ay may hininga. Huwag tayong titigil
sa pagpupuri, pagsasamba sa ating Panginoon, sapagkat ito ang nakakalugod sa Kanya. Talagang kung iisipin natin mga kapatid yung paglilingkod natin sa Panginoon ay masarap na mahirap, nakakatuwa at nakakaiyak. Pero ang pag-iyak natin na naranasan ay hindi iyak ng kapighatian, kundi iyak ng kagalakan. Bakit? Dahil nakilala natin ang Diyos na handang dumamay sa atin sa bawat oras ng ating kapighatian, handang dumamay sa atin. Itaas ang kamay at tumawag sa Diyos at humingi ng tulong at sabihin mo, Lord, hindi ko na po kaya, hindi ko na po kaya ang nangyayaring ito sa aking buhay. Kapag taos sa puso ang iyong paghingi ng tulong sa Diyos, instantly mga kapatid, ay dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mga taong matuwid. Dinidinig ng Diyos. Gusto ko talaga mag-live, pero ang live ko hindi yung mga chismis tungkol sa mga politiko, chismis sa mga hallelujah. Nakakalungkot mga kapatid, yung mga ibang mga kapatiran, talagang pinagtatanggol pa nila yung mga politiko. Sabi ko, Lord, ano ito? Ano nangyayari sa atin? Mismo mga kapatiran natin kailangan tayo, wala tayong ibang ikakampanya ngayon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat kay Kristo ay doon natin maranasan ang tunay na kasiyahan sa ating buhay. Kay Kristo lamang natin matatagpuan mga kapatid ang tunay na talagang pagbabago sa ating buhay. Ayan, dito tayo kasi medyo maingay dyan, may mga nagchichismisan. Hallelujah. Ayaw ko makipagchismisan dyan. Hallelujah ba naman yung mga dito tayo, tapagkat gusto nating maluwalhati ang kabutihan ng ating Panginoon. Yan, magkwentuhan tayo mga kapatid. Nawa I pray na kayo na nanonood ngayon ay patuloy na ingatan ng ating Panginoon, patuloy na pagpalain, patuloy na ibuhos ang rumaragasang pagpapala. Yung mga kaya salamat Lord, sa oras ito ako po ay nananalangin, ay pinipray ko po Lord ang mga kapatid namin, anuman po ang kanilang kalalagayan ngayon sa kanilang tahanan. Sila po Panginoon na patuloy na nagtitiwala sa iyo. I pray, O Lord, sa oras na ito na ikaw ang kikilos sa kanilang buhay. Ang mga kapatid namin ay yung iingatan. Sila Lord na dumalo sa ambil ngayon na maya-maya po ay matatapos na ang iyong banal na gawain. Ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi. Ang aming servant leader, patuloy mo yung pagpalain, bigyan ng kalakasan. Ang asawa, Sister Bilin Bilardi, ang kanyang 4 na anak. Ganoon din po Lord ang namayapa ng aming minamahal na kapatid na si Brother Gomer Bilardi. I pray na kasama na sila ni Brother Rod Bilardi at ng iba pang mga disciple na Lord, salamat po sa iyong kabutihan, salamat sa biyaya patuloy mong binibigay sa amin sa araw-araw. Kaya dinadalangin ko po sa iyo, hindi ko man po kilala ang mga nanonood ngayon, pero kilala mo po sila. Alam mo po ang kanilang kalalagayan sa kanilang buhay. Lord, I pray, Lord, na sila na kinakapos ngayon, maya-maya o bukas, mayroong magbibigay ng tulong sa kanila. Mayroong magbibigay ng kanilang pinansyal, ng kanilang pangangailangan. Lord, ikaw ang kikilos, Lord Yahweh El Shaddai. Kaya salamat po at binabalik po namin papuri pa salamat to God be glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Yun. Salamat sa ating Panginoon sapagkat nakilala natin siya, nakilala ko siya. Mula noon, sasabihin ko po sa inyo mula noon hanggang ngayon, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ako iniwan ng ating Panginoon na ating nakilala. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat
Ah, hanggang ngayon, mula nung 90s, 92, na ako ay nakakilala sa Panginoon. Minsan, ako rin po ay nanghihina, nawawalan ng pag-asa. Subalit, kapag binabalikan ko ang mga salita ng Diyos, ang mga mabubuting ginawa ng Diyos sa aking buhay, lalong lumalakas po ang aking pananampalataya, lalong lumalakas po ang aking faith sa Kanya. Kaya talagang ginagawa ko talagang hanggang ngayon na ako po ay isang worker sa Anvil. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng pribilehiyo. Pero hindi ko po ito pinagmamalaki, kundi ito ay talagang bigay ng ating Panginoon na ako ay binigyan ng misyon sa Anvil. Salamat sa Panginoon. Magmithi lang po tayo mga kapatid na sumunod sa kalooban ng Diyos. Tiyak yun, ang ating mga kahilingan na matagal na ay ibibigay at ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. Maghintay lang po tayo, magtiyaga tayo, sapagkat sabi nga, ang taong nagtsatsaga ay laging may nilaga. Ang taong nagtsatsaga ay laging may biyayang nakalaan ang ating Panginoon. Kaya lagi tayong umasa sa Diyos. Lagi tayo sa Kanya magtiwala at lagi tayong sa Kanya umasa. At hindi niya tayo bibiguin at hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Kaya ay challenge sa lahat, muli ay challenge sa lahat ng mga mananampalataya na nanghihina na ngayon. Ang kanilang pananampalataya hindi na dumadalo sa mga prayer meeting, hindi na dumadalo sa banal na gawain, hindi na dumadalo sa Anvil, hindi na nakikinig ng Word of God. I challenge you kapatid, kung ikaw man ay pinanghihinaan dahil nakakaranas ka ngayon ng mga trials, nakakaranas ka ngayon ng mga katakot-nakot na pagsubok, alam mo kapatid, kaya pinaparanas sa iyo ng Diyos ang katakot-takot na pagsubok na hindi upang ikaw ay sumpain, hindi upang ikaw ay usgahan, kundi upang ipadama ng Diyos na kapag walang-wala ka ng malapitan, mayroon kang kakapitan, ang Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Tandaan mo yan kapatid, hindi ginusto ng Diyos na ikaw ay makaranas ng mga katakot-takot na trial sa iyong buhay. Hindi ginusto ng Diyos na ikaw ay makaranas ng ano pa man ng kahihiyan sa mundong ito, kundi tinitis ng ating Panginoon ang faith natin sa Kanya upang ipadama niya na tayo ay Kanyang mga anak. Kaya iyon mga kapatid, talagang magpasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo pinababayaan. Pagkagising sa umaga, tanghali, hanggang gabi, 3 bisis tayong kumakain. Kumakain tayo sa umaga, kumakain tayo sa tanghali, kumakain tayo sa gabi. Mayroon pang midnight snack. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung iba ng mga unbelievers magtataka sa mga anak ng Diyos. Wala namang trabaho yan. Wala namang pinagkukunan yan. Bakit kumakain sila ng maghapon? 3 bisis sa isang araw kumakain sila. Samantalang kami, ang laki-laki ng trabaho, ang laki-laki ng sahod ng aking asawa. Bakit nagkukulang pa rin? Alam niyo po ano ang kulang sa kanila? Malaki nga ang sahod nila. Malaki nga ang kanilang kinikita sa araw-araw. Subalit wala naman po silang time na sumimba. Wala naman po silang time na mag-worship sa Lord. Kaya pinagpapala ng Diyos yung ating mga kapatiran, kahit na wala silang trabaho, wala silang pinagkukunan, pero ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya na galing sa Kanya. Amen? Kaya totoo po yun mga kapatid, na kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, hindi ka talaga kakapusin. Siksik, liglig at umaapaw ang biyayang ibibigay niya sa iyo. Pero alam niyo po, nakakalungkot eh. May mga tao na halos yung araw ginagawa, yung gabi ginagawa nila ng araw. 24 hours silang nagtatrabaho. Subalit pagdating ng sahod, ano ang nangyayari? Walang-wala sila, problemado.
maraming bayarin, maraming utang, marami kung ano-ano, dahil sila ay walang time sa Panginoon. Pero tandaan niyo po mga kapatid, tandaan niyo po, tayong mga anak ng Diyos, nakakaranas man po tayo ng trials, hindi ito panghusga ng Diyos sa atin, kundi ito ay isang testing lamang upang makita ng Diyos ang faith natin kung gaano tayo katatag. Ha? Kaya makikita po natin may mga Kristiyano na nabubuwal, may mga Kristiyano na bumabagsak at hindi na bumabangon. Ang ginagawa nila, sinusumbatan pa nila ang Diyos. Ang sabi nila, kung totoong Diyos ka, bakit pinabayaan mo ako? Bakit ako naghirap? Bakit ganito, ganyan? Dahil hindi ka nagpatuloy, kapatid, sa iyong, hindi ka dumiretso sa daanan papunta sa Panginoon, kundi tumigil ka sa gitna at nanghina ka. Nung ikaw ay madapa, hindi ka na muling bumangon. Ano ang ginawa mo? Sinumbatan mo pa ang Lord at ikaw ay backslide at bumalik ka sa dati mong gawain, bumalik ka sa dati mong ugali, bumalik ka sa dati mong bisyo. Yan ang nakakalungkot sa atin Marami tayong mga kapatiran ang nawawala dahil kulang ang kanilang pananampalataya, mga kapatid. Dahil kulang ang kanilang faith sa ating Diyos na buhay. Kaya ano ang nangyayari po sa kanila? Saan po sila pinupulot? Sa kangkungan. Saan po sila pinupulot? Sa sagingan. Saan po sila pinupulot? Doon sa marumi. Pero ang mga tao, ang mga anak ng Diyos na nagpapatuloy, saan po sila pinupulot? Doon sa magandang lugar, doon sa mabangong lugar. Hallelujah. Kaya tandaan po ninyo mga kapatid, ito na talagang ipinaparanas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga anak niya, na inuuna siya pagkagising pa lamang sa umaga, nagpupuri, nagpapasalamat at nagdadasal sa ating Diyos na buhay. Diba? Tataka po tayo. Yung iba kayod ng kayod, ang wala namang nangyayari dahil may kulang sa kanila Binigyan tayo ng 24 hours ng Panginoon. Yung 8 oras gawin natin na tayo ay magtrabaho. Yung 8 oras gawin natin sa pagtulog, pero yung 8 oras anong ginagawa natin? Imbis na ilaan natin yan sa Panginoon, hindi yan inilalaan, kundi inilalaan sa inuman, inilalaan sa mga walang kwentang mga kalayawan sa mundong ito. Kaya ngayon, namumroblema dahil marami ng mga bayarin, marami ng mga utang. Why? Bakit po nangyayari yan? Dahil inuuna mo ngayon ang iyong trabaho kaysa sa Diyos. Inuuna mo ngayon ang iyong negosyo kaysa sa Diyos. Imbis na unahin mo ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa iyo, hindi. Kaya nakakalungkot talaga mga kapatid nakakalungkot po talaga. Mas maganda kapag inuna mo ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa iyo araw-araw. Tiyak yun kapatid. Siksik, liglig at umaapaw ang bibigay sa iyo. Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kaya tama yung sinasabi sa Bible, mapalad ang taong nagbibigay kaysa tumatanggap. Dahil umaapaw ang biyaya, umaapaw. Umaapaw yan kapatid kapag ikaw ay matulungin sa iyong kapwa, mapagbigay ka. Pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Pero yung tao na buksingero, kapag linapitan mo, sabi, wala kami. Hindi siya pagpapalain ng Diyos. Hindi siya pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Kaya ikaw kapatid na mapagbigay, ikaw kapatid na matulungin sa iyong kapwa, nakasulat na ang iyong pangalan sa langit. Dahil hindi man sila humingi sa iyo, pero naalala mo silang bigyan. Bakit? Dahil nasa iyo ang puso, nasa iyo ang espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Puriin ang Diyos. Puriin ang ating Diyos na buhay. Kaya napakasarap mga kapatid ang maglingkod. Napakasarap ang maging Kristiyano. Sa totoo lang. Yung iba, hindi nila maunawaan yan. Na magtataka sila na namatayan ka na, nawalan ka na,
masaya ka pa. Bakit? Dahil iba yung nararamdaman natin eh. Na tayo bilang isang Kristiyano, iba yung nararamdaman natin eh. Bakit? Sa tuwing galaw natin, naisip natin ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Simula nung tayo ay nasa lusak ng kasalanan, nang tayo ay baguhin ng ating Panginoon. Diba? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ay siya ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Tayo yun. Tayo yun na totally binago ng Diyos. Tayo na naging born again. Tayo naging renewed Christian. Naging charismatic. At sa pamagitan ng ating punong lingkod, tayo ay nabago. Yung mga dating bakla, yung mga dating tumboy ay naging babae. Naging lalaki, naging babae. Yung mga dating bakla, naging lalaki. Yung mga dating barumbado ay binago ng Diyos. Marami pong mga sharing yan na dating mamamatay tao, isang iglap, hinipo ng Diyos, binago. Ako, ganun din po ako mga kapatid sa lumang buhay. Ganun din po ako sa lumang buhay mga kapatid talaga. Ako ay nasa kalayawan, talagang makamundong bagay, inom dito, inom doon, kung anong ginagawang mga bisyo. Pero ako ay nagpapasalamat dahil hinipo ako ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos at nakilala ko siya hanggang ngayon. Salamat sa Diyos hanggang ngayon, hindi ako nagbabackslide. Yung ibang mga kasabayan ko dati, nung ako po ay nasa Bicol, yung mga iba, nag-backslide sila. Nag-umpisa kasi ako sa pagiging choir at nag-preach din ako doon sa Bicol noon. Mula 92 at mga ilang taon hanggang nag-choir ako, nag-guitarist hanggang nandito na sa ano. Yung ibang mga kapatid, nakakalungkot ako. Nalulungkot ako sa ibang mga kasabayan ko noon na nakasamahan ko na dumadalo sa gawain ni El Shaddai. Sila po ay nawala na. Hanggang ngayon, nag-backslide na sila. Pag ginayaya kong dumalo sa gawain, saka na Brad, saka na kapatid, alam ko na yan. Ganun po talaga yung mga tao na nakakilala na sa Diyos. Pagkatapos silang makakilala at muling matisod at muling madapa, hindi na sila bumangon sa kanilang kinakadapaan. Niyakap na nila yung kanilang kinakadapaan. Ganyan po ang mga tao na wala kulang sa pananampalataya sa Panginoon. Nadapa ka doon sa tayo ng kalabaw. Imbis na umalis ka doon, niyakap mo pa yung tayo ng kalabaw. Anong magiging amoy mo? Amoy tayo ng kalabaw. Pero yung isang Kristiyano, na kapag nadapa ka, nagkasala ka kapatid, at naalala mo ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyo, babangon ka doon sa putikan. At ikaw ay muling magpapahugas sa ating Panginoon. At ikaw ay hihingi ng tawad sa Kanya. Yan naman ang gusto ng Panginoon eh. Hindi niya tinitingnan ang ating mga kasalanan. Kahit 10,000 pa ang nagawa nating kasalanan kapatid. Tandaan mo yan ha. Kahit 10,000 ang nagawa nating kasalanan once na tayo ay sumurinder ng buong buo ang ating puso, ang ating isipan at tinanggap si Jesus Christ as our personal Savior, God in our life. Totally kapatid, burado na ang iyong kasalanan. Your sin is fulfilled now by the grace of our God, Yahweh El Shaddai. Yung ating mga kasalanan ay hinugasan na niya nung siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya nakakalungkot ang ating mga kapatid na patuloy sa paggawa ng kanilang mga kamalian. Patuloy sa paggawa ng kanilang mga kasalanan. Hanggang ngayon, alam nila na kalat sa buong mundo, kalat sa Pilipinas, mula sa Batanes hanggang Hulo, kalat ang nag-ahayag ng salita ng Diyos. Subalit, patuloy pa rin sila nagbibingi-bingihan. Pagdating ng panahon, doon natin malalaman ang tunay na kanilang kalalagyan. Bakit kaya magtataka po tayo eh. Kung sino pa yung mabuting tao, yun agad ang kinukuha ni Lord. Sabi niya, ang bait-bait naman ni brother si brother Danny eh. Preacher pa naman ng Laguna, ang bait-bait niya, ba't kinuha na siya ni Lord? Bakit? Tapos na po ang kanyang misyon. Sabi ni Lord, Brother Danny ni Balga, naganap na ang iyong misyon sa buong Laguna at sa buong Pilipinas. Kukunin na kita. Ganoon din po si Brother Gomer Bilardi.
Kinuha na po siya ni Lord. Anong sabi sa kanya? Naganap na, anak ko. Brother Gumil Bilardi, kukunin na kita. Ikaw kapatid, ikaw kaya, pag tinanong ka ng Panginoon, handa ka na ba? Handa ka na bang kunin ni Lord o hindi pa? Kapag hindi ka pa handa, mag-isip-isip ka muna. Dahil, bakit hindi tayo kinukuha ni Lord? Bakit? Maraming pa tayong mga kamalian na dapat ituwid sa ating buhay. Diba? Yung ugali natin, hindi pa mabago-bago. Yung pagpasalita natin, nagmumura pa rin tayo. Talagang, kada galaw natin, nagkakasala tayo. Pero anong sabi ng Panginoon? Kapag totally isinurindir mo sa akin, ang iyong buhay, automatically patatawarin kita. Diba sa Isaiah 1:18, kahit kayo man ay kahit man kayo ay marumi, kayo ay magiging busilak sa kaputian. Katulad ng porsilana sa dalampasigan, magiging puting-puti. Kaya, wag nating pagtakahan kung bakit yung mga anak ng Diyos, yung mga preacher, mga disciple, kinukuha na niya. Dahil tapos na po yung mission nila, kapatid. Brother Gumir Bilardi, ang kanyang mission tapos na. Ikaw kaya kapatid, tapos na ba ang mission mo dito sa mundo? Hindi pa. Nakapag-akay ka na ba? Hindi pa. Hindi pa tapos ang mission mo. Kaya hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Kaya yung mga makasalanan, yung mga tao na adik, yung mga tao na drug lord, yung mga kapatid natin na mga sindikato, ba't hindi pa sila kinukuha? Dahil binibigyan sila ng pagkakataon ng ating Panginoon na sila ay magbago. Talikdan ang kanilang ginagawa. Di ba? Kaya nga sabi nga sabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat, nga, kaya hindi dumadating ang Panginoon ang kanyang pangalawang pagbabalik dahil hindi pa handa. Hindi pa handa ang mga tao. Sa second coming of Jesus Christ, alam niyo po, talagang nakakalungkot yun. Na makita mo si Jesus Christ nasa alapaap, nakita mo, ayan, tingnan mo, nakita mo si Jesus Christ nasa alapaap. Tapos makikita ka, nasa sabungan. Matutuwa ba si Jesus Christ sa iyo? Hindi. Iiyak siya. May iiyak ang Holy Spirit. Dahil yung kanyang anak nakita na doon sa sabungan. Yung kanyang anak nakita na doon sa inuman. Hallelujah. Nakakaiyak po talaga, kapatid. Kaya tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth Him should not perish but have everlasting life o eternal life. Diba? Nakakalungkot yun eh. Kaya hindi pa tayo handa sa pagbabalik ni Jesus Christ sa second coming. Sa rapture, handa ka na ba sa rapture? Makikita mo, dalawa kayo magkasama. Yung isa nawala, ikaw hindi na rapture. Bakit? May mga ginawa kang kamalian eh. Tandaan mo yan, kapatid. Pagdating ng panahon, habang hindi ka nagbabago, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Pagsusulit mo yan sa ating Panginoon. Kaya hindi talaga bumalik. Hindi pa ito ang panahon na sinasabi nila na second coming. Kumbaga, umpisa pa lang ito. Dahil ang mga tao patuloy at patuloy sa paggawa nila sa kasalanan. Patuloy at patuloy sa pagyakap nila sa masamang espiritu, sa gawa ng dyablo. Di po ba? Nakakalungkot, mga kapatid, na makita yung isa mong kapatiran na gumagawa ng kasalanan tapos hindi mo pinapaalala. Ayaan mo siyang gumawa ng kasalanan. Hindi ko na problem. Alam mo, kapatid, ikaw na nakakilala, siya hindi nakakilala, pangaralan mo siya. Sasabihin mo sa kanya, Brad, mali ang ginagawa mo yan. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung pababayaan mo lang siya, dadaan-daanan mo lang siya, paano mo siya maaakay sa gawain? Paano siya maniniwala sa iyo na aakayin mo siya? Lika na, Brad, dadalo tayo sa gawain sa Sabado kasi ganito, ganyan, maganda dun sa ambil. Pero tismosa ka naman. Hindi ka naman nagbabago sa iyong ugali. Paano siya maniniwala sa iyo, di ba? Hindi siya maniniwala sa iyo. Bago ka muna mangaral sa iba, tingnan mo muna ang iyong sarili. Kung ikaw ba ay kalugod-lugod sa Diyos. Ha? Kaya kailangan, para makita ng ibang tao
Ay si brother nagbago na si brother Jumi o si brother Bobby nagbago na 'yan no. Dati bubungangere dati. Chismosen. Pero ngayon, ano kaya ang naging sikreto niya? Bakit nagbagong buhay siya? Bakit hindi na siya lasinggero? Bakit hindi na siya nagsusugal? Titingnan ko nga, aalamin ko nga. Yun. Nung malaman niya na dumadalo sa gawain ni El Shaddai, hindi siya nagdalawang isip na sumama, dumalo tuwing Martes at Sabado. Pero yung inaakay ka, sister, dalo po tayo sa gawain. Sasabihin sa'yo, sasama ako sa'yo. Hindi nga mawala-wala ang pagchichismus mo eh. Nagsusugal ka pa nga eh. Nagiinom ka pa nga eh. Gumagawa ka mga nang hindi maganda eh. Di ba ang sakit-sakit na marinig sa mga anak ng Diyos na hindi ka naman nagbabago, aakayin mo ako. Totoo po yun kapatid. Marami po ang nangyayaring ganyan na aakay tayo sa ating kapatiran pero yung sarili natin hindi mabago-bago. Oh, hallelujah, pagdating ng panahon, yung inaakay mo na rapture pero ikaw hindi na rapture. Bakit? Nagbago siya, ikaw hindi. Hanggang doon ka na lang. Alam niyo po, yung umakay sa akin dati, nawala na sila sa gawain. Ako ang natira. Iiwan ko, si Lord na nakakaalam kung saan ako tutungo. Di po ba? Maraming mga kwento niyan, mga kapatid, na inaakay niya yung kanyang kaibigan, naakay niya. Pero nung yung umakay sa kanya, na dumaan sa katakot-takot na problema, nag-backslide. Ngayon, yung inakay niya, siya naman ang nag-aakay dun sa nag-backslide na umakay sa kanya. Ngayon, hindi na niya maakay-akay. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Dahil dumaan sa mga pagsubok sa kanyang buhay, kaya nag-backslide. Hindi nakayanan yung problema sa kanyang buhay. Yun ang sinasabing lack of knowledge. Kulang sa faith, kulang sa pananampalataya. Kung ang pananampalataya natin ay katulad ng butil ng mustasa, kapatid, tiyak yun. Yung faith natin katulad ng kaya nating palipatin yung bundok. Pero sa literal, hindi natin kayang palipatin yung bundok. True faith lang yun sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Di po ba? Sabi sa Marcos, na humawak kayo ng ahas, hindi kayo mamamatay. Ikaw isang Kristiyano, subukan mo humawak sa ahas kung hindi ka mamatay. Hallelujah. Ano yun literal yun. Pag ginawa mong literal yun, hawakan mo yung ahas, iwan ko lang kung hindi ka mamatay, makamandag yung ahas. Pero yung mga pagkakataon na hindi mo sinasadya, na may mai-encounter ka, na may gagawin ang masamang espiritu sa iyo, o kaya yung devil na hindi sinasadya, yun, pag tumawag ka sa Panginoon, tiyak yun, ikaw ay ililigtas niya, ikaw ay tutugunin niya. Kaya yun, salamat sa Panginoon na nakilala natin siya. Salamat sa ating El Shaddai na dinala sa Pilipinas sapagkat na-fulfilled yung ng Lord na ang mula Luzon, Visayas at Mindanao ay makakilala sa Kanya at mabago yung mga tao. Marami sa akin umaakay na lumipat daw sa kanilang sekta, lumipat sa ganito, sa ganyan. Sabi ko, Brad, dito na ako. May mga kasama na ko dati sa El Shaddai na lumipat na sa ibang sekta, inaakay ako. Sabi ko, Brad, masaya na ako dito. Kung saan ako binago ng Diyos, doon din ako mamamatay habang ako ay naglilingkod. Kaya sabi ko, kayo na lang. Kung gusto nyong akayin ako, kayo na lang. Kung gusto nyo, kayo ang aakayin ko pabalik. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Tanging si Lord na lamang ang nakakaalam. Kaya tandaan nyo mga kapatid, ito ang masabi ko, na patatagin mo ang iyong pananampalataya at umasa ka na ang Diyos ay gagawa ng himala sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Sumabay po kayo sa maikling panalangin. Ako po ay nakakatiyak na anuman ang inyong mga kahilingan ngayon ay diringgin ng ating Diyos na buhay.
Hallelujah. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. O dakilang Diyos, aming Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan na ako po ay ginamit mo ngayon upang maghayag ng iyong mabuting balita. Hindi po ako mahihiya, Lord, na gamitin ang Facebook na ito upang ang mga kapatiran namin na walang-wala, mga kapatiran namin na pinanghinaan ng kanilang pananampalataya ay bigyan mo ng bagong pag-asa. Bigyan mo po, Panginoon, ng panibagong kalakasan kung sila man po ay nanghihina dahil sa kanilang mga pinagdadaanan. Lord, touch them at bigyan mo po ng strength, new strength, faith na galing sa iyo, O Lord. At ang iyong banal na espiritu ang pakilusin sa aming mga kapatid na nawawalan na ng pag-asa. Lord, yung mga kapatid namin na walang hanap buhay, walang trabaho, bigyan mo po sila ng trabaho. Ang mga kapatid namin, Panginoon, na iniwan ng kanilang mahal sa buhay, ibalik mo po ang kanilang mahal sa buhay. Yung mga kapatid namin, Panginoon, na walang ibang inaasahan kundi ikaw. Lord, ikaw ang kumilos sa kanila at ikaw ang humipo. Yung mga kapatid namin na patuloy na nagbibigay sa aming mga kapatid na kapuspalad, patuloy mo silang pagpalain ng siksik, liglig at tumapaw. Kaya Lord, ang aming pamilya, salamat, patuloy mong iniingatan ang aming anak, ang aming asawa, at iba pang mahal namin sa buhay. Kaya Lord, salamat po sa oras na ito. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami po ay lagi mong sinasamahan at ginagabayan. Kaya Lord, salamat po at sa muli, sa mga susunod na araw, ikaw po ang magpala at gumabay sa aming mga kapatid. Ingatan mo po sila saan man po sila naroon ngayon at ilayo sa sintomas ng kinakatakutan ng maraming tao na COVID. Pero kapag kami po ay mayroong faith sa iyo, hindi po kami matatakot na kami po ay hindi talaga tatamaan ng COVID dahil protektado kami ng iyong banal na dugo. Hallelujah. Lord, binabalik po namin ang pupuri, pasalamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. At ako po ay nakakatiyak na tinugon na ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Tinugon na ng Diyos ang inyong mga dalangin sa oras na ito. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Mahal na mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Kristo. Pagpalain po kayo ng ating dakilang